Magandang araw ulit. So, welcome ulit sa ating channel. So, ngayon magbibigay tayo ng sample problem on hydrostatic pressure at plane surfaces. So, meron tayong in-upload na previous video on introduction for this lesson. So, dun nag-derive tayo na equation for the resultant hydrostatic pressure, tapos yung equation ng center pressure, no? Saan yung line of action ng ating resultant force. So, ngayon naman magbibigay tayo ng sample problem for this particular lesson. So, i-apply na natin lahat ng mga na-derive natin na equations dito, no? So, anyway, first example pa lang to, magbibigay pa tayo ng series of examples for this lesson. So, dito meron tayong elliptical gate. So, ellipse yung shape. The end of a pipe 4 meters in diameter. So, if the gate is hinged at the top, ito yung hinge, no? What normal force F is required to open the gate when water is 8 meters deep above the top of the pipe and the pipe is open to the atmosphere on the other side? So, neglect the weight of the gate. So, ito, no? Ito yung figure ng problem natin. Iniisip ko kasi minsan minsan parang pag ako kasi manonood ng mga ganitong lecture, minsan parang hindi ko na pinapakinggan yung discussion mismo ng problem, no? Pagbabasa mo lang yung problem. But anyway, I think mas okay na may discussion. So ito yun, no? Ito yung figure. So ito yung gate. Ito lang yung gate. Tapos meron tayong pipe dito, no? So meron naka-indicate dito na atmospheric pressure. Ibig sabihin, 0 yung gauge pressure natin dito. So, ang implication kasi pag nilagay na atmospheric pressure lang dito, ibig sabihin, wala kang tumutulak na pressure dito sa side na to. So, ibig sabihin, yung na-experience lang ng gate natin is yung pressure talaga from this side, which is caused by hydrostatic pressure na from the fluid, which is water. So, yun, no? 0. So, ibig sabihin, ito yung isang pipe. So, circular na pipe to 4 meters in diameter. So, ito yung sinasabi natin minsan na pag kailangan na mag-give or mag-release ng tubig, ito yung ginagawa, no? Ino-open yung gate para ma-release yung water natin dito from your reservoir, okay? So, ito yung force na kailangan para ma-open yung gate natin. So, ang tanging i-overcome lang talaga ng force na ito, yung F na ito, is yung pressure natin due to the hydrostatic pressure na caused by water. So, dito sa drawing natin, meron tayong center of gravity ng gate, which is represented by this red na dot. Ito yung center of gravity. Tapos itong blue is the center of pressure, no? Kung saan mag-a-act yung pressure natin. So itong FP, ito yung hydrostatic na pressure. So ang center of gravity natin is 2 meters. Since, di ba yung equation natin for hydrostatic pressure is unit weight H CGA. So H, therefore vertical na measurement yung H natin, no? H to the center of gravity. So ito, ipo-project natin to as a vertical lang na line. So ang center of gravity ngayon ng 4 which is a straight line. So nasa gitna, which is 2 meters. So yun yung height natin na HCG, no? From the water surface to the center of gravity of your gate. So ganun lang yan, no? Kailangan mo lang i-project. Kahit na nakatagilid, for example, yung plane surface natin, kailangan mo lang siyang i-project as a vertical or rectangular na area. So, ganun lang talaga yung dapat nyong tandaan. So, huwag kayong ma-confuse kung anong angle meron yung gate natin. Basta yung i-project nyo lang is naka rectangular or perfectly vertical. Para hindi kayo malito dun sa pagkuha ng HCG natin. So, again, ito yung center pressure represented by the blue na dot. Okay? So, for the hydrostatic resultant force, which is the FP, so ito yung equation natin ulit, P centroid or yung hydrostatic pressure resultant at the centroid, kasi yun yung pagkuha natin. So equivalent siya sa unit weight HCG times A. So ito yung hydrostatic pressure times the area equals the force. So ganun lang naman yan, no? Basic lang din na equation yung ina-apply natin. So dito, since ellipsoid yung area natin, kasi pag circular tapos nakapatagilid yung cross-sectional areas, magiging ellipse siya, no? So, ellipse na 5 by 5 meters yung paganon, tapos 4 meters naman yung paganon kasi naka-ellipse. Okay? So, na-imagine nyo ba? Ellipse daw, tapos 5 meters, tapos 4 meters yung sa sidewise na direction. Okay? So, ito yung area ng ellipse, pi AB. Kung saan yung A natin is yung mas mahabang radius, tapos yung mas maiksing radius is yung B. Okay? So, the unit weight of water is 9.81 kN per cubic meter. Ayan.
So ito yung HCG. Again, yung HCG is yung vertical na dimension from the surface of the water to the centroid of your plane surface. So ito yung centroid ng plane surface, which is kung i-project natin na vertical, 2 meters yan, no, vertical. So 8 plus 2, that's your HCG, measured from the water surface to your center of gravity. Okay? So H meters. 8 meters plus 2 meters, that's 10 meters, times your pi AB na area ng ellipsoid. So, FP is just 1540.95 kilo Newton. So, ito na yung equivalent natin na resultant na hydrostatic force na FP. Okay? So, next naman, kukunin natin yung center of pressure. Okay? So, center of pressure, YCP is just Y bar plus IC over Y bar A. So, ito, dinerive din natin ito sa introductory na video natin. So, kukunin muna natin yung Y bar. Or, unahin pala natin yung IC, no? So, hindi na tayo dito. So, unahin muna natin yung moment of inertia ng ellipsoid. So, ito yung equation ng moment of inertia natin. So, by the way, binigay din natin to, no? Sa previous na lesson natin, yung mga common na shapes. So, pi A cube B over 4. So, A natin ulit is yung mas mahaba. B is mas maiksi na side, no? So, 2.5 cube times 2 meters. Tapos, over 4. So, IC is just 24.54 meter to the fourth. Okay? So, ito yung unit ng I natin. Okay. So, anyway, meron na tayong IC, 24.54. Kukunin naman natin ngayon yung Y bar. So, ang Y bar, makukuha natin to. Ito yung Y bar, no? So, ang Y bar natin, again, review lang sa introduction natin. Ang derivation natin, nakapatagilid yung Y bar, no? Sa derivation natin na figure. So anyway, review lang. Bibigyan natin yung link. Ulit-ulit na tayo. So, Y bar is measured from the extended water surface. So, that's Y bar. So, madali lang kunin yung Y bar kasi pwede tayong makakuha ng triangle dito na malaki. No? So, this is a triangle na malaki. Tapos, meron tayong mas maliit na triangle na pareho lang sila ng angle. Di ba? Kasi ito, extend mo lang naman yung line na to. So, kaya meron tayong similar triangles na 4:5 is equivalent to Y bar tsaka yung 10 dito, no? So, this is 10:Y bar. So, gets naman yata, no? So, ito yung mas malaking triangle, which is yung height natin is 10 meters. That's 8 plus 2 is equivalent or similar to the triangle na mas maliit na 4 yung height tsaka 5 yung hypotenuse. Kaya meron tayong ganito, no? 4 over 5 is to 10 over Y bar. So, makuha natin yung Y bar na value is 12.5. So, ito yung 12.5 galing dito sa center of gravity papunta dun sa extended na water surface natin. So, yan yung Y bar. So, meron na tayong IC, meron na tayong Y bar, pwede na natin makuha yung YCP. So, substitute lang natin ulit yung mga nakuha natin. You have 12.5, Y bar, this is IC, Y bar A. Tapos, makuha natin yung YCP as 12.625 meters. So, again, yung YCP natin is measured from the extended na, wala na yung line, extended na water surface to your center of pressure. No? So, that's YCP. Okay? So, bakit kailangan natin malaman yan? Kasi, yun, kailangan natin makuha yung force ng pag-open ng gate. So, magagamit natin yan pag mag-sum up tayo ng moments dito sa hinge. So, ang hinge natin is pareho lang din sa pin yan, dalawang reactions, Y tsaka X. Kasi pin, iikot-ikot lang. No? So, ibig sabihin, wala siyang resistance when it comes to moment. Yan yung mga pin connection natin. So, ang ating reaction is Y tsaka X lang. So, again, ito yung center of gravity natin. Ito yung center of pressure. So, kailangan natin makuha yung mga dimension na to. Kasi pag sum up tayo ng moments dito, so, F, tapos meron tayong moment ng FP. So, magagamit natin yung mga distance na nakuha natin kanina. Okay? So, summation of moments at hinge equals 0 kasi pag nag-summation of forces tayo, marami na tayong unknowns, no? So, summation of moment para ma-eliminate natin yung unknowns dito na reactions. So, summation of moment at hinge equals 0. Meron tayong dalawa lang naman yan. So, hindi magmamatter actually kung clockwise o counterclockwise yung yana natin kasi dalawa lang, opposing directions pa. So, equal lang talaga yung moment nito tsaka yung moment nito. Okay? So, yung moment arm ng F natin is 5 meters. Ito yun, no? Yung distance na yan. Tapos yung moment arm naman ng FP, supposedly, ito yun, no? Ito yung distance na yan. Galing sa center pressure, papunta sa hinge.
which is just equivalent to YCP minus 10. So, ito yung YCP natin. Yan, di ba yung kanina? Yung nakuha natin na... Teka lang ulitin natin. Ito yung YCP. Ito yung YCP, no? So, YCP minus yung distance na dito, which is 10. So, ito yun. 10 meters. So, paano nakuha to? Similar triangles ulit, no? So, 4, tsaka 5, tapos 10. Ito yung 8. 8 yan, 8 is to Y. So, ang Y natin ngayon is 10 meters, no? So, Y, ito yun. So, 8 times 5, that's 40. Divided by 4, that's 10 meters. Ibig sabihin, 10 meters yung distance na to. So, ang moment arm ngayon ng FP with respect to our hinge is your YCP, which is measured here, up to here, minus your 10 meters na measured dito. Okay? So, I hope hindi masyadong magulo, no? So, yun yung moment arm ng FP natin. So, yan. FP moment arm is 12.625 minus 10. That's 2.625. Ito yung value na yan. Okay? So, this is the value ng FP, which is 1540.95. Tapos, 5 meters na moment arm. Makukuha natin yung F as 809 kilonewton. So, ito na bali yung required na force natin para ma-open yung gate. And, by the way, this is specifically for ganitong height ng water. No? So, pag mababa to, for example, mas mababaw, ibig sabihin, mas magdi-decrease din to. No? Kasi liliit na rin yung hydrostatic pressure natin with respect to depth. Kasi, nag-i-increase lang naman yung hydrostatic pressure natin pag malalim, di ba? So, pag mababaw na to, for example, less than 8 meters, so, liliit din yung hydrostatic pressure, liliit din yung required na force natin para mag-open ng gate. No? So, maraming implications yan. For example, pag nasa dam operations ka, so, mas advisable siguro na mag-open ka na ng gate bago pa tumaas yung tubig para mas less na force yung kailangan, di ba? Para ma-open yung gate. Or pag mag-open ka na mas malalim na, baka hindi mo na siya ma-open kasi hindi na siya kaya. Hindi na siya kasi kailangan mag-increase ka na din ng force para ma-open. But anyway, automated naman yata lahat ng mga operations ng mga gate opening ng mga dams. No? So, hindi na naman mano-manong ino-open yan. So, that's automated. Ito na yun, no? Ito na yung for this specific depth. Ito na yung kailangan mo na force para ma-open yung gate at saka maka-release ka ng tubig. No? So, ibang case din, for example, pag meron kang fluid dito no, na water, kasi magpupush din siya ng pressure dito. So, matutulungan niya yung F. But anyway, in most cases, wala talaga to. No? Kasi sarado yan. So, naka-open yan sa atmosphere. Walang pressure dyan sa labas. Anyway, yan na yun para sa problem na to. Medyo mahaba, pero sana na-discuss natin na maayos. Sana hindi masyadong nakakalito, no? Especially yung mga dimensions ng ginagawa natin kanina. Mga ginawa natin kanina na ano. So, yan ulit para sa problem na to. Huwag kalimutang i-like para yun nga, mas madali palang i-search no, pag mas maraming i-like. So, yan. Salamat ulit sa pakikinig and salamat sa pag-stay dito. And yun, see you ulit sa next na video lesson natin. Thank you.